Hi there! Kamusta? Coach Jade here. Welcome again to Digiverse Academy, where you can learn diverse, profitable trading systems and earn in the Forex and crypto market. So, let's start! So, in this video, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-download and gamitin yung MetaTrader 5 ng XM. So, let's proceed. So, ang gagawin mo is punta ka dito sa platform. Okay, under sa dashboard mo, sa platform, and hanapin mo yung MetaTrader 5 for PC. So, ito na nga, and click yung download. Okay. Ayan guys, so once ma-download mo na siya, so click mo lang. Click. Then, install natin. So, ayun. Tapos na. So, na-finish na. And automatic lalabas na yan. So, yan. Click mo lang next. So, since may demo account na tayo, dito tayo. Click tayo sa connect with an existing trade account. So, balik tayo doon sa email natin, no? Para mahanap natin yung logins natin. Okay? So, as you can see, server natin is MT52 and na yung login details natin. So, copy-paste lang guys, no? Or you can just type it kung ayaw siyang lumabas. Okay? Yung password pala na gagamitin is yung password mo sa members area mo. Okay? So, click finish. So, ayun, kung may tumunog, ibig sabihin, hindi siya nag-invalid yung account. So, makita mo sa baba. So, ibig sabihin, ulit tayo. Okay, so, login natin ulit. So, makita mo dito pag okay na yung account. May parang signal dyan. So, type natin ulit. So, verify lang natin kung tama ba. So, so demo account is MT52. So, mali yung server natin. That's the reason nag-error. Okay, so click natin ulit okay. Same password and logins. Check natin, makita natin kung okay na ba. So nag-error pa rin. So authorization invalid account. So check natin ulit, no? So login natin ulit. Okay, try natin ulit yung password. So verify mo lang guys kung tama ba. So ayun, pag tumunog na ganon yung tunog, yun na yun. Ibig sabihin, pumasok na yung account mo. Okay, so ayan siya. So, ito dito parang pag ito gumagalaw ito sa gilid, ibig sabihin nag-work na yung account mo. Okay, so on process na siya. So ito guys, paano ba natin to magagamit? Incoming mail. So ayan, minimize lang natin to. So punta tayo sa trade account. As you can see, may 10,000 tayo na demo account balance. So close muna natin tong mga chart. So as you can see, yan. So to maximize natin yan. So ang kagandahan dito is pwede mo siyang i-customize. Okay, so ito lagay muna natin dito. Okay, yan dyan. So gagawin mo is right click mo lang, no? Right click, properties. So again, nasa sayo na kung anong gustong color na gusto mo. So foreground white, let's say yan, none. So nasa sayo na kung ano yung kulay na gusto mo. So let's say bar up, say dark green, or say gusto mo bang lime green. Bar down, let's say white. Sa akin kasi ito mostly yung settings ko kasi para hindi siya masyado masakit sa mata. And ayun nga, even throughout the years, ito yung parang nagustuhan kong color, especially for like itong bar down, kasi parang dumating yung time na pag nagbabay ako and bumabagsak, nagkakaroon ng red candles, parang alam yun, aatihin ka sa puso, lalo na kung walang stop loss. Kaya parang nasanay ako na ginawa kong white. Okay? So, bull candle,
So, ayan. So, nasa iyo naman yan. Wala namang basagan ng trip, no? So, gawin mo lang is, yun nga, customize. So, anyways, for example, ito yung napili mo na template. So, gagawin mo lang is, pwede mo siyang i-save. But bago yan, so, ayaw mo tong ganito sa baba. So, click natin dito. So, ito volume. So, pwede mo naman yung tanggalin. Okay? None. Ayan. So, para medyo malinis. So, for example, trade natin is yung Euro USD. Okay? So, right-click lang natin. Show all. Para mahanap natin yung iba. Yan. So yan. Ito yung Euro USD. So, yan. Right-click lang and chart window. So, gusto mo itong gamitin na template na dito. So, click mo lang template and save template. So, pangalanan mo lang yan. Okay. So, let's say gusto mong i-apply din dito na chart sa Euro USD. So, gawin mo lang load template and click dito first. Ayun. So, ayun siya guys. So, as you can see dito sa taas, may nakalagay MN. Ibig sabihin ito yung mga time frame natin na ginagamit. MN, monthly, W1, weekly, D1 is daily, H4 is 4 hours, H1, 1 hour, M30, 30 minutes, M15, 10 minutes, M5, 5 minutes, and M1, 1 minute. So, ayan siya guys. As you can see, medyo dikit siya no, sa chart. So, para susunod siya every time nagagalaw yung price. So, mula dito sa taas. Okay, so ayan siya. May space na. So, ayan. Drag mo lang yan para ma-adjust mo, no? Kung ano yung itsura, makita mo yung itsura. Okay. So, close muna natin ito sa gilid para mas malaki na yung itsura ng chart. Now, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-trade dito. So, for example, gusto mo mag-buy and sell. So, open mo lang tong button na to. Click mo lang yan. So, for example, lagay tayo ng lot size 1. For example, nakita natin, uy, babagsak yung price. Nag-sell tayo. Click mo lang yung sell. Now, pag first time mo pang na-download to, automatic lalabas tong option na to. For one-click trading, so mangyari pag every time nagba-buy and sell ka, na-execute agad. Kung gusto mong ganun siya, accept mo lang yan. Yan, accept. Now, ulitin natin. Let's say sell. So, ayun guys. So, automatic, nag-sell ka na. So, na-trigger na yung sell mo. So, automatic na siya mag-execute. So, ayun siya. So, for example, yan, yung order mo, ito. So, lalagyan mo siya ng stop loss and TP. Double click mo lang dito sa baba. And fill up mo lang to. For example, 10 pips yung stop loss mo. That is equivalent to 100 points. Kung TP mo naman is 20 pips, so 200 points. So, click mo lang modify. So, ayan na. So, as you can see, pag matrigger yung stop loss, automatic mo close yan. Or yung TP mo close yan automatic. So, ganun lang siya kadali, guys. So, ayan. So, to close this trade, let's say, nagbago yung isip mo. So, close mo lang dito sa baba. Yan, automatic, ma-close na siya. Okay? So, that's for sell. Now, for buy naman, let's say, click natin tong buy. Automatic, matitrigger na rin siya. So, same thing, lagyan natin ng stop loss. Say, yan. So, automatic, matitrigger na din siya. So, let's say, kung gusto mong i-drag or ibahin, pwede mo din siya i-drag. Let's say, gusto mong i-adjust yung TP dito. And gusto mo namang i-adjust yung stop loss dito din. Nasa sa'yo na. Pwede mo siya i-drag lang. Okay, yun yung kagandahan niya. Now, for example, close natin to. Sa tingin mo, let's say, sa analysis mo, let's say, dito pa lang na price. Let's say, pag pumunta yung price dito pa lang siya aangat. So, pwede ka maglagay ng buy limit. So, paano yan? So, for example, una nga, lagyan mo na natin ng shape. So, pwede mo din siyang maglagay ka ng drawing dito. So, assuming dito ka pa magbabay. So, right-click mo lang and then click
buy limit. So, ayun siya. So, automatic, this is what we call pending order. So, automatic, pwede mo siyang lagyan ng stop loss na at saka TP para hindi mo na kailangan natutukan. Okay? For example, stop loss mo dito is 10 pips ulit. So, TP is 20 pips. Okay? So, modify. So, ganun lang. You can see in this area, pag na-trigger yung price, automatic mag-execute yung trade. So, in this price. Okay, so makita mo sa gilid, may buy limit. Okay. So, ganun lang kadali. So, close natin. So, same thing naman for sell limits. For example, nakita mo na, let's say, dito sa taas, sa tingin mo is, pag once ang price pumunta dito, babagsak na naman siya. So, gagawin mo is sell limit naman. So, right click lang. Right click and then press sell limit. Okay, so yung sell limit mo dito na yung price and you can put stop loss and TP. Okay, so copy natin. Okay, so hit 10 pips ulit. Okay. Okay, so modify. So, yan. Ganun lang kadali. So, very basic lang. So, automatic, once na pumunta yung price sa taas, okay, in this area, automatic, mati-trigger na siya and execute yung sell order mo. Okay? So, ganun siya, guys. So, close lang natin, no? So, what if naman, nakita mo na yung price, so once umangat dito, magko-continue na siya. So, gusto mong masabayan yung trade. So, maglalagay ka ng buy stop order. So, paano yung ma-execute? So, gawin mo lang right-click and then hover mo dito sa trading and lagay ka ng buy stop. Yan, same thing. Always, pwede mo siya advance lagyan ng TP tsaka SL. Okay. So, for example, again, 10 pips and then 20 pips. Okay, so modify. So, yan, automatic na yan. So, once umangat yung price, trigger yung buy stop mo, and automatic magko-continue na siya. So, yan yung idea mo sa trade. Now, for sell stop naman, it's just the opposite. So, for example, idea mo is pag bumagsak yung price dito, magko-continue na siya. Pwede ka naman mag-sell stop dito. So, right-click ulit, and then hover sa trading, and sell stop. So, as always, pwede mo ulit siyang lagyan ng TP tsaka SL. Okay, copy, paste. So, yan, 10 pips. Okay. And then, TP. So, click modify. So, ganun lang siya kadali. So, close natin yung sell stop, no, para makita nyo kung saan yung TP tsaka SL. So, ayun, yun siya. So, close na natin. So, ganun yan siya kadali, guys. So, ngayon naman, what if gusto mo i-apply yung trailing stop loss na yung nag-move yung stop loss every time nag-move din yung price. So, for example, nakita mo na, pabagsak yung price, but wala kang time na ma-monitor or gusto mo i-move yung SL or yung stop loss into profit. So, paano ba siya gawin? Say for example, sell ka. Paano siya gawin automatically? Ang gagawin mo lang is to right click sa baba and right click, open yung trailing stop. So every time na let's say nagmo-move siya ng 5 points, automatic nagmo-move din yung stop loss niya. So dito naman pwede mo siya lagyan ng advanced TP. So for example, yung TP niya is this price 777. So sell tayo. So, for example, nasa 4. Okay. So, andito siya, no? So, nagsasell tayo. So, entry price natin is 778. Okay. So, stop loss. So, automatic yan. Once nag-move yung market, automatic yan siya. Nag-a-adjust din. So, of course, hindi siya ganun kabilis. Kasi nga sa market ngayon, medyo mabagal, but ideally
once let's say pag bumagsak yung price, nagmo-move din yung stop loss. Okay, so that's it for now guys. So see you on our next video. Bye bye.